today's video, papakita ko sa inyo kung paano iluto itong klase ng pagkain nila dito sa Egypt. So, kailangan nyo lang ng gantong klase ng lutuan. So, mas masarap kasi kapag dito mo siya niluluto. Mas malasa. Ito yung sausage nila dito. Hindi siya yung normal na sausage. May meat siya sa loob. Ang sarap nito, sobra. Tapos, kailangan mo lang idagdag dyan ay ang mga sili-sili nyo. Yung green pepper, tapos yung medyo malaking sili, pwede na rin yun. Tapos itong ating onion. Kung gusto mo na maraming onion, pwede rin naman kasi ang onion ay masarap. So ako, ito sakto lang sa akin tong onion na ganito. Tapos, lagyan natin siya ng pasta. Dito kasi hindi uso ang kanin. Pasta lang guys. Pasta sa tinapay. Bibihira lang ang kanin. So, ilalagay natin sila lahat dito. Yung nagpapainit lang tayo ng tomato paste natin. Yung tomato paste natin is blended na tomato yun, guys. So, fresh na fresh lahat ng ingredients natin. So, let's go! Painitin muna natin ang ating lutuan. Tapos, ilalagay natin ang ating sausage. Hindi nyo na kailangan lagyan pa siya ng oil dahil may oil na yung ating sausage. Makita nyo yan, maya-maya lang magkakaroon na siya ng oil. Yan. Ang bango pa naman ng amoy na yan. Kung nasa UAE ka or nasaan ka man sa Middle East, marami nito sa mga Lulu, Carrefour, Egyptian sausage. Hanapin nyo lang Egyptian sausage. So, after 2 minutes, halagyan natin siya ng ating sili. Yan, painit-initin muna natin. Nakita nyo may mga lumalabas ng oil sa sausage natin. Ang sarap ng amoy niyan. Kung may Egyptian husband kayo or Arabic husband, everyone, lutuin nyo to sa kanila. Masarap. At saka madali lang. Tagay natin yung onion natin. So, ganito nga lang, prituhin mo nga lang siya, masarap na. Pero mas ano pa namin yung nakalagay doon sa isang lutuan nila after this para mas malasa. Ayun. Ayaw mahati. Maya-maya pag lumambot na. Halu-haluin nyo lang siya para hindi masunog. Medyo lumalambot na yung ating onion. Maghihiwalay na rin yan. Pwede mo rin itong ipalaman sa tinapay kung gusto mo. Pwede mo nga rin siya iulam sa kanin. Tapos, lalagyan natin siya ng kamon, pepper, saka konting salt. Lagay na natin yung ating chili. Oh, hindi naman masyadong manghang ating sili, guys. Sakto lang. Ang ganda ng kulay ng ating sili, oh. Continue lang ang mixing para maiwasan ang pagsunog. Lagyan na natin siya ng kamon. Konting kamon, guys. Kamon. Tapos, lagyan natin siya ng pepper. Pepper. Salt. Depende sa panlasa nyo na lang yan kung dadagdagan nyo pa siya ng maraming salt. Tapos, hahaluin na lang natin. Pag nagluto ka nito, mangangamoy na yung bahay nyo sa sobrang sarap. Yummy, yummy. Tapos, leave lang natin siya ng mga few minutes. Then, yung fire, i-low nyo muna, guys. Yan, okay na yan. Saglit lang, di ba? Patay na natin yung apoy. Kasi lulutuin pa natin siya mamaya doon sa ating lutuan. Ang sarap ng kanyang amoy talaga. Excited na akong kumain. Yan, guys, lagay na natin siya dito sa ating lulutuan. O, yan. Tapos, kita nyo, guys, may mga mantika pa siya. Ang dami mantika. Lagay na natin siya dito. Ayan. Makita nyo. So, dalawa lang naman kaming kakain. Like that. Wow. Mantika, natural oil. Ayan. Tapos, lalagay natin ang ating pasta. Ating pasta. Ito yung pasta natin. Ganito, sakto lang yan. Kasi mamaya, pag naluto yung pasta natin, lulubo yan. Kaya, dapat may space ka sa taas. Ito pa yung isa. Pasta. Yan. Sakto lang yan, guys.
So, lagyan natin siya ng salsa. Okay na yung salsa natin. Add na lang natin siya ng konting tubig mamaya. Yan. Lagyan natin muna siya ng konting tubig. Ay, konting tubig. Pakpala natin siya ng foil. So, hatiin na lang natin siya kasi malaki. Yan. O, diba? Sakto lang ang ating foil. Ganyan. Yan. Una, ang pangalawa. Yan. Make sure na sarado talaga siya para maluto ka agad. Kasi lalagyan na lang natin siya sa ating oven. So, it's ready, guys. Hindi na nga po ako nakapag-video dahil sa sobrang gutom ko at sa sobrang sarap ng amoy ng pagkain niluto ko ngayon. Nag-recording na nga lang ako dahil sobrang ingay ng asawa ko at ang kausap niya sa telepono, Diyos mio! Ang tagal kausap. Alam niyo naman ng ibang lahi, pag may kausap sa telepono, inaabot na ng siyam-siyam. Buti na lang masarap ang aking pagkain at nag-i-enjoy ako sa aking world. Narinig ko na nga guys, nalalabas kami mamaya at nako po, kasama ang kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan nila pero parang may meeting silang dalawa. Sige guys, basta tayo mag-enjoy lang tayo sa ating pagkain. Sobrang sarap talaga at napakadali pang lutuin. Yan nga pala, meron tayong tinatawag na makalel dito sa Egypt. Mga vegetable nga yan guys na binababad sa asin kaya maalat pero sobrang sarap naman. Kahit saan mo siya i-mix na pagkain, talagang masarap. Ano pa bang inaantay ninyo? Gawin nyo na rin ito sa inyong bahay at sigurado akong sasaya ang inyong mga asawa. Yan na nga guys, welcome to the outside world. Ito nga pala yung kaibigan ng asawa ko at ako yung nagkikrib na rin sa ice cream. Take everything. Yeah, I speak English. I'll just take a recording. Okay. It got the choice? Yes. It's a pleasure to meet you. Thank you so much. It's a pleasure. Very good English, ha? Thank you. O, diba? Napa-English pa si Kuya. Ang saya-saya niya. Dito na nga muna tayo at tayo ay kakain muna ng ating ice cream. Andito nga pala kami sa Arabi. Last month nga lang, andito kami at ng kanilang coffee shop ay ang kanilang sasakyan. Pero ngayon, andito na sila. Meron na silang malaking coffee shop. Medyo masakit nga ang ipin ko dyan kasi kaka-adjust lang ng brace ko kaya ako ay nag-ice cream muna. Ang sarap naman talaga ng hangin tuwing gabi dito sa Egypt, kaya naman makikita mo lahat ng tao sa gabi ay lumalabas. Hanggang alas 3 ng madaling araw sila ay gising na gising. Almost lahat naman ng shop dito sa Egypt ay bukas pa ng madaling araw. Usually nag-i-stay sila hanggang alas 4, alas 5. Kaya nga naman kapag kami ay lumalabas ng bahay ng asawa ko ay lumalabas kami ng alas 8, alas 9 na ng gabi. At umuwi kami ng mga alas 2 na ng madaling araw. At talaga nga namang walang traffic kapag ikaw ay nagbiyahe ng madaling araw. Yan nga pala yung ipin ko. Medyo masakit nga siya kasi nga adjustment ko ngayong araw. At nilagyan ako ng rubber band. Ayun, medyo nakakairita siya at medyo sumasakit na ang aking panga. Storytelling nga sana ako sa inyo dyan, kaso hindi naman narinig yung boses ko. At dahil nga hindi maninig ang boses ko dito sa aking pagre-record, storytelling ko na lang kayo in my next video. Kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka na, tayo magkwentuhan. So guys, please don't forget to click like and share. I'll see you on my next video. Bye!